Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo dito? Tanong ng binata. Nang makita ni Warwick ang binata, laking gulat niya. Ikaw nga talaga, Jackson the Great. Ako si Warwick at napadaan lang ako dito sa lugar. Isa lang itong malaking di pagkakaintindihan. Inimbitahas si Jackson na kumanta sa isang karaoke bar malapit sa Johnsbury Bistro. Noong una inisip niya na hindi tama na hindi niya tulungan si Waylon pagkatapos makatanggap ng napakaraming pabor mula sa pamilya ni Waylon. Habang iniisip ang bagay na iyon, nagpasya siya na pumunta para tignan ang nangyayari. So ano pala ang dapat ko gawin ngayon? Waylon, nasaktan ka ba? Tanong ni Jackson. Hindi ako nasaktan, brother. Walang dapat alalahanin. Lumakad si Waylon patungo kay Jackson at naglabas ng sigarilyo bago ito iabot kay Jackson habang sinindihan ito para sa kanya. Habang humihipat si Jackson mula sa sigarilyo, agad itong nahulog sa sahig. Anong problema, brother? Tanong ni Waylon. Ikaw, nandito ka? Tanong ni Jackson habang nakatingin kay Gerald na nakaupo sa isang lamesa habang nagugulat sa mga nangyayari. Alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Gerald. Bilang isa sa mga direktang may kinalaman sa organisasyon, sigurado siya sa tunay na pagkatao ni Gerald. Sa kabilang palad, si Gerald na inakala na si Jackson ay isang totoo at matuwid na tao. Hindi niya maisip kung paano siya napasama sa isang katulad ni Waylon na walang ibang ginawa kung hindi mag-aksaya ng panahon. "Oh?" sagot ni Gerald habang tumatango. Si Milo na nakatayo sa kanilang tabi na makausap si Jackson. Agad siyang lumalit papunta kay Jackson at bumulong, "Jackson the Great, siya yung bata na gugulpihin namin ngayong araw." "Ano? Sinasabi mo ba na yung tao na gusto niyo gulpihin ay siya?" Tanong ni Jackson habang gulat na gulat. Brother, ito yung bata na nakaway ng good brother mo. Nangangahulugan iyon na kaaway din natin siya. Panoorin mo kung paano ko siya gugulpihin." Hindi may pinta ang ekspresyon ni Jackson sa mga sandaling ito. Nagsimula na lumapit si Warwick papunta kay Gerald para gulpihin siya. Pagkakita nito, agad na inangat ni Jackson ang kanyang paa upang patirin si Warwick na may bigat na sobra sa 80 kilo. Malakas na bumagsak si Warwick sa sahig. "Biwisit na yan. Wala kayong galang at walang mga modo. Tatapusin ko kayo ngayon din." Bilang isang chauffeur, magaling makipaglaban si Jackson. Binalak ng grupong ito na gulpihin si Crawford. Hindi ba nangangahulugan din yon na kabilang siya sa mga gugulpi kay Crawford? Napakalaking gulo nito. Nagulat si Waylon. Hindi ba't nagkasundo sila na hindi masyadong sasaktan ni Jackson si Warwick? Bakit talagang ginugulpi ni Jackson si Warwick? "Brother, bakit mo?" Slap! Inangat ni Jackson ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Waylon. "Biwisit na yan. Hiyop ka!" Sigaw ni Jackson habang inangat ang kanyang binti at sinipa si Waylon sa isang tabi. Napatunganga si Naxela at ang iba sa loob ng silid, hindi alam ang mararamdam sa eksena na nakita nila. Anong nangyayari? Hindi ba't tinawag ni Waylon si Jackson para tulungan siya? Bakit ginugulpi niya na ang magkabilang panig? Mahigpit na hinawakan ni Francesca ang kamay ni Cindy. Alam niyang hindi nila pwedeng kalabanin ang sinuman na nasa silid na iyon. Grabe ang pamamaga ng mukha ni Waylon habang nanginginig at tinanong, "Kapatid, bakit mo ako sinaktan?" Nakaramdam ng labis na pagkalungkot at pagkakamali ni Waylon kaya't nagsimula na siyang umiyak kaagad. Ang lahat ay dapat na talagang tuwid ngayon. Pasimple niyang ninanais na makipagtulungan si Jackson kay Warwick upang maipamalas niya ng kaunti. Maaari nilang bugbugin si Gerald ng magkasama noon. Ngunit ang mga mesa ay nakabukas, at kapwa si Warwick at siya mismo ay napalo sa halip. Hindi pinansin ni Jackson si Waylon nang tuluyan na nitong tinapakan ang mga daliri, at naglalakad siya patungo sa iba pa. Tinanong ni Francesca sa isang nanginginig na tinig, "Jackson the Great, hindi ka namin nasaktan sa anumang paraan. Ano na ang gagawin mo ngayon?" Sa sobrang takot din ni Sela ay umatras siya hanggang sa makakaya niya. Biglang kinuha ni Jackson ang isang bote ng red wine. Naglakad siya papunta kay Gerald, nakangiti. "Nandito ka din po pala. Pakiusap, magpapaliwanag ako. Hindi katulad ng mga inaakala mo ang nangyayari." Habang nagsasalita siya, mabilis na pinuna ni Jackson ang baso ng alak ni Gerald para sa kanya.
Mukha namang kinakabahan si Jackson na parabang luluhod siya sa harapan ni Gerald. Ha? Anong nangyayari? Halos lumuwa ang mata ng lahat dahil sa gulat. Nagulat ang lahat sa galang na pinakita ni Jackson kay Gerald. Lalo na si Xela, na ngayon ay tuluyan nang nagbago ang ekspresyon habang tinitignan si Gerald. Inakala niya dati na sa mga pangkaraniwang mga kilalang tao lang may personal na connection si Gerald. Sino mag-aakala na kilala niya ang isang makapangyarihan at kagalang-galang na tao katulad ni Jackson? Bukod pa dito, tiniruan pa ng leksyon ni Jackson ang mga tano na nagplanong gulpihin si Gerald. Hindi niya sila pinagbigyan. Napakalaking pagkakataon. Kung hindi dahil sa'yo, malamang nagulpi na ako ngayon. Sabi ni Gerald habang bahagyang nakangiti. Nakita niya ang pinaplano ni Waylon. Kung tama ang kanyang inaakala, ang lahat ng nangyari ay kagagawa ni Waylon. Ito marahil ang rason kung bakit tumatawa sina Waylon at Milo kanina. Yumuko lang si Jackson sa sinabi ni Gerald. Napaka-awkward naman ng tanghalian ngayong araw. Naramdaman ni Gerald na nabusog na siya. Pagkatapos makita ni Francesca na magulpi si Waylon, wala na siya sa muod na magpatuloy kumain. At dahil doon, nagpasya siya na bayaran na ang kanilang kinain. Amber Sanders, kilala niyo si Gerald. Ako ang Deputy Director ng X-Bank. Mukhang mataas ang inyong kakayanan. Huwag kayong magdalawang isip na kontakin ako kung gusto ng alinman sa inyong mga grupo na gaitin ang aming bangko para sa inyong pagpopondo at capital flow. Hindi hahayaan ni Francesca na mawala ang pagkakataon na makilala si Jackson ng ganon-ganon na lang. Dahil alam niyang may kakayanan si Jackson na magpasya na gamitin nga mga maliit na kumpanya na gamitin ang X-Bank para sa kanilang cash flow. Imbes na makipag-usap kay Francesca tungkol dito, tumingin lang si Jackson kay Gerald para sa kanyang sagot. Tumango lang sa kanya si Gerald. Kung hindi siya inimbitahan ni Francesca na sumama sa kanila magtanghalian ngayong araw, sa malamang madali niyang makakamit ang business negotiation ng walang kahirap-hirap. Dahil natigil ang orihinal na plano ni Francesca dahil sa kanya, inisip ni Gerald na tama lang na tulungan si Francesca sa pagkakataong ito. Ito ang tanging rason kung bakit siya pumayag. Sa sandaling iyon, naririnig nila si Waylon at ang pangkat ng mga tao na muling nag-aaway sa loob ng silid. Gayunpaman, malinaw na ang mga tao ay pinalo ang Waylon sa oras na ito. Kahit nabalak ni Warwick na gamitin si Waylon upang makipagkaibigan kay Jackson, napunta siya nang hindi inaasahan na masaktan siya. Paano hindi nagagalit si Warwick? Si Waylon ngayon ang punching bag ng grupo upang mailabas ang lahat ng kanilang galit at pagkabigo. Ninisyan lang ni Gerald nang marinig ang hiyawan ni Waylon. Sa katunayan, naramdaman niya na hindi nila siya matalo ng husto. Patuloy na nakatingin si Xela kay Gerald, isang komplikadong ekspresyon ng mukha nito. Nang makita niyang kausap lamang ni Gerald si Cindy at hindi siya binibigyan ng pansin, malalim sa kanyang puso, hindi mapigilan ni Xela na makaramdam ng bahagyang hindi komportable. At tulad nito, natapos na ang pagkain. Bumalik si Gerald sa kanyang hotel kasama si Jackson bilang driver. Cindy, sa wakas ay nakikita ko na kung bakit sinabi sa akin ng iyong lolo na ang pagkakakilanlan ng binatang ito ay hindi ganoon kadali, sabi ni Francesca pagkalipas ng ilang sandali habang nagbubuntong hininga siya. Habang nagsasama sila sa hapunan kagabi, binigyang diin ng lolo ni Cindy na si Gerald ay hindi ganoon kasimple sa hitsura niya. Hindi pa niya gaanong iniisip ito, ngunit nakikita niya ngayon kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko inaasahan na siya ay napakalakas at mahusay na kumonekta. Sa totoo lang, ngayong naisip ko ito, nanay. Sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ang nangyari noong nasa karaoke bar ako huling beses, sagot ni Cindy habang tinatampal ang kanyang noo gamit ang kanyang palad. Si Xela mismo ay nanatiling tahimik. Naghihintay siya para sa mga tao sa loob na tapusin ang laban bago ang pangingisda kay Waylon. Hindi siya naglakas loob na pumasok sa sandaling ito, ni maglakas loob manatili siyang mag-isa. Kinilabutan siya na gaganti din sa kanya si Warwick at ang kanyang mga tauhan. Kanina pa, nasundan niya ng tahimik si Gerald nang makita siyang umalis. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Gerald at simpleng umalis na lamang nang walang sinabi. Pagkaalis ni Gerald, muling pumasok si Xela sa gusali at tahimik na tumayo sa tabi ni Francesca at anak niya. Nagsimula siyang makinig sa usapan ng mag-ina sa sandaling nagsimula ulit silang mag-usap. Anong nangyari sa karaoke bar? Nag-aalang tanong ni Xela bago pa makasagot si Francesca. Oh, nagpunta kami sa isang karaoke bar kanina para magsaya. May nakaaway yung isa naming kaibigan doon at humantong iyon sa alitan kay Loie ng Lourdes Mining Group sa Seren County.
Noong mga sandaling iyon, pati si Douglas nanigas sa takot bagamat may kakayanan din siya. Siyempre iyon ay dahil si Louie ang aming nakaalitan. Inutos pa ni Louie na maiwan ang lahat ng babae sa bar at uminom kasama siya. Ano? Sandy? Bakit hindi ako nasabihan tungkol dito kanina? Ang tanging alam lang ni Francesca ay inimbitahan ni Gerald ang kanyang anak para mananghalian. Ngayon niya lang nalaman ang buong pangyayari ngayong araw. Natakot kasi ako na mag-aalala ka. Ipapaliwanag ko na din sa iyo ang lahat ngayon. Sa mga sandaling iyon, umiiyak ako kasama si Lila dahil takot na takot kami sa mga nangyayari. Tapos umalis pa sina Douglas at iba pang mga lalaki. Pero hulaan mo kung anong susunod na nangyari. Sige, sagot ni Francesca, kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sa huli, si Gerald ang tumulong sa amin na malutas ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit pinakawalan ni Louie ang lahat ng mga babae. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na magawang maisip kung ano ang nangyari sa amin ng gabing iyon. Habang patuloy na nagpapaliwanag si Cindy, napansin niya kung gaano siya kalambing tuwing pinag-uusapan si Gerald. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na nagkaroon siya ng nararamdaman para kay Gerald. At pagkatapos? Anong nangyari pagkatapos? Iniwan niyong lahat si Gerald kasama si Louie. Sa tingin niyo ba hayaan lang ni Louie na umalis na lang ng basta-basta si Gerald? Si Xela namang ang nagsimulang magtanong. So ayun na nga. Doon nagsimulang lalong hindi kapanipaniwala ang mga nangyari. Nag-alala ako kay Gerald kay sinabi ko sa kanila na bumalik sa karaoke bar. Pagkarating namin doon, napalibutan na ng ilang dosenang mga may batch na kotse ang gusali. Pagpaok namin, nakita namin na ginugulpi na sina Louie at mga kaibigan niya ng mga kalalakihang itim ang pananamit. Kahit na ito ay isang panoorin, ang pangunahing layunin ko noon ay tulungan pa rin si Gerald na makalabas. Sabik na sabik ako noon. Gayunpaman, lumabas na hindi lamang si Gerald ang maayos, nagkakaroon siya ng mamahaling pagkain sa Pransya para sa kanyang hapunan sa isang restaurant sa tabi ng karaoke bar. Nang makita niya kami, inimbitahan niya kaming kumain din kasama niya. Nang tanungin ko si Gerald tungkol sa mga detalye ng kung ano ang nangyari sa karaoke bar, itinago niya ang kanyang mga sagot. Totoong may itinago siya sa amin noon. Matapos ang mga kaganapan ngayong gabi, sa palagay ko naintindihan ko na rin kung ano ang nangyari noon na medyo mas mabuti. Huminga ng malalim si Francesca bago huminga. Kung ganoon, kung malamang na si Gerald ang tumawag sa grupo ng mga tao na talunin si Louie at ang kanyang mga kaibigan. Hindi ka lang niya tinutulungan na malutas ang problema ng walang bakop na plano. Ano pa, kalmado pa siyang nasasarapan sa masarap na pagkain sa oras na iyon. Iyon din ang iniisip ko, sagot ni Cindy habang tumindi ito ng masigla. Nagulat si Xela matapos marinig ang kwento niya. Alam mo, sandali lamang ay nagkaroon ako ng muling pagsasama sa klase kay Gerald at sinabi ng isa sa mga kaibigan kong si Cameron na mukhang may magandang relasyon si Gerald kay Louie. Sinabi pa niya na sinipa ni Gerald ang puwitan ni Louie, ngunit ang tanging tugon ni Louie sa oras na iyon ay ang ngumiti ng walang sinabi. Maaaring sabihin na binugbog na siya ni Gerald minsan pa bago ito. Bakit pa siya magiging ganoon kagalang kay Gerald, detalyadong ipinaliwanag ni Xela. Narinig ang tagiliran niya ng kwento, kapwa hindi maiwasang maramdaman ni na Francesca at Cindy na ang tunay na pagkatao ni Gerald ay naging mas misteryoso lamang. Sa palagay ko nakuha ko na. Cindy, kung tayo talagang maswerte, maaaring si Gerald ang maging batang Panginoon mismo. G. Crawford mula sa Mayberry City, pasigaw na sabi ni Francesca. Ano? Nang marinig ang mga salitang iyon ay kinilig si Xela sa takot. Nanginginig siya kaya't nahulog pa sa sahig ang kanyang handbag. Pakiramdam niya ay sinaksak lang siya sa puso. Ma? Iyon ay hindi possible, tama? Cindy could feel her chest tighten as she pondered upon the idea. Puffed. Hinihila ko lang ang paa mo. Sa isang mas seryosong tala, ang Gerald na ito ay tiyak na ang pambihirang individual. Kahit na binibigyan siya ni Jackson ng sobrang muka. Si Cindy palagi siyang naging mabuti at mabait sa iyo, di ba? Subukang lumapit sa kanya hanggat maaari sa malapit na hinaharap. Sa alam namin, kapwa siya mga kamag-aral at maging ang pamilya ng Jung ay kinamumuhian siya. Isa ka sa ilang mga tao sa Serene County na tinatrato siya ng maayos, kaya mas mabuti mong sakupin ang pagkakataong ito, masayang sabi ni Francesca. Nakadama ng kawal si Xela nang marinig ang kanyang mga sinabi.
Kung walang nangyari, siya ang naging matalik na kaibigan ni Gerald sa Serene County. Hindi pa masyadong nakakalipas, si Gerald ay naging mapagmahal pa rin sa kanya. Sa kabaligtaran, siya ay sobrang lamig at walang pakialam sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Xela na naramdaman niya na parang may nawala siya. Ito ay ilang oras pagkatapos ng tanghali nang bumalik si Francesca sa bangko upang magtrabaho. Siya ay may isang nagliliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. "Hey, Deputy Director Lacey, bakit masaya ka? Maaari mo na bang nakilala ang isang marangal na tao upang makumpleto ang iyong order para sa iyo?" Nang makita ang masayang mukha ni Francesca, hindi mapigilan ni Leah na makaramdam ng kaunting kapait. "Grabe ka naman, Deputy Leah. Minsan lang namin makita na ganito kasaya si Deputy Lacey. Dahil alam namin na malaki pa ang kuota na kailangan niyang maabot na ultimo ang president, ay mahihirapan abutin, tapos deputy pa lang siya." Kutya ng isa sa mga babaeng malapit kay Leah. Natuwa si Leah na marinig iyon. "Tama ka? Deputy pa lamang siya. Akala mo naman may ganoon siyang kakayanan." Ngumiti lang si Lacey at nanatiling tahimik. Habang nangyayari ito, isang may edad na babae ang biglang pumasok sa opisina habang pawis na pawis mula ulo hanggang paa. Pagkakita dito, agad na napasigaw ang mga empleyado sa loob ng silid president. "Anong problema, President Khan? Pawis na pawis ka?" tanong ni Leah. Karaniwan, si Leah ay makakuha ng higit na respeto mula kay Pangulong Khan dahil sa kanyang asawa. Sa oras na ito, gayunpaman, hindi man siya tumingin sa kanya. Pasimple siyang naglakad papunta kay Lacey na parabang wala siyang naririnig na salita mula kay Leah. "Deputy Lacey, nakamit mo ang isang mahusay na nakamit sa ngalan ng bangko sa oras na ito. Hindi talaga ako sigurado kung paano kahit nasalamat ng maayos," tuwang-tuwa na sinabi ng Pangulo. "Ano ang nangyari, Pangulong Khan?" tanong ni Lacey. Nagkaroon siya ng makatarungang hulaan kung ano ito tungkol, ngunit nagtanong pa rin siya. "Haha. Well, tandaan ang Mayberry Commercial Grow, ibig kong sabihin, ang Dream Investment Group. Ang lagi kong nais na makipagtulungan. Palagi kong naisip na hindi ako makakatrabaho sa kanila dahil sa aking katayuan. Hindi ko rin nasiguro kung ang kanilang pinakamaliit na kumpanya ay makikipagtulungan sa amin. Gayunpaman, nagawa mong makakuha ng higit sa 30 mga kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan. Nagsing ka pa ng 60 mga kontrata sa financing sa kanila at ang data ay dumarami pa rin. Ako, hindi ko rin sigurado kung ano ang gagawin ngayon." Hindi lang si Pangulong Khan ang nagulat. Si Lacey ay pantay din nagulat. Naisip niya na maaring makakuha lamang si Gerald ng 1 o 2 kumpanya sa ilalim ng kanilang pangalan, ngunit isipin na nakuha niya siya ng higit sa 30 mga kumpanya at higit sa 60 mga kontrata sa financing. Diyos ko po! Sa paglipas ng mga pangyayaring ito, maaring hindi lamang siya mananatiling isang direktor sa oras na ito, tama ba? Gayunpaman, narito ako upang sabihin sa iyo na opisyal naming pipirmahan ang mga kontrata sa kanila bukas. Naturally, sasama ka sa akin. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang posisyon ay hindi na angkop sa iyo. Nakipag-usap ako sa mas mataas na pamamahala at ikaw ngayon ang reserbang vice presidente. Magretiro na si Lennon sa susunod na buwan at kapag siya ay, kukuha ka na ng posisyon. Dahil mawawalan din ng posisyon ang direktor, magkakaroon ka ng parehong posisyon sa ngayon. Sa ngayon, punan lamang ang mga form para sa parehong posisyon ng direktor at vice president. Aprubahan ko ang mga application sa paglaon. Naiintindihan ko, Pangulong Khan. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Tuwang-tuwa si Lacey na halos maiyak na siya. Sa sandaling umalis si Pangulong Khan, hindi alam ni Lacey kung ano ang gagawin. Nararamdaman niya ang isang atake ng emosyon sa sandaling iyon. Bigla na lang narinig ang tunog ng basag na baso. Nahiga ang tasa ni Leah sa sahig. Namumutla ang kanyang muka at nanatiling frozen ang kanyang kamay na parabang nakahawak pa siya sa tasa. Gulat na gulat siya. Paano ito posible? Paano ito posible? Bulong ni Leah sa sarili sa sobrang kawalan. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay naabutan siya ng kanyang katunggali. Si Leah ay matagal nang namumuno at gayunpaman, biglang naitaas si Lacey sa isang mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Hindi ito isang bagay na mahinahon lang ni Leah. Binabati kita, Director, ibig kong sabihin, Vice Presidente Lacey, sabi ng isa sa mga trabahador. Nagsimulang pumalakpak ang lahat sa opisina. Well, lahat maliban kay Leah. Tumingin si Lacey kay Leah bago ngumiti ng matagumpay.
Kaagad pagkatapos nito, tinawag niya si Gerald. Kamusta? Gerald? Kailangan kong magpasalamat sa harapan. Dahil sa iyong kaibigan, ako ngayon ang Vice Presidente. Kailangan kong gamutin ka kapag malaya ka, Gerald. Tiyak na darating ka, okay? Malakas na sinabi ito nila si partikular na para marinig siya ng isang partikular na tao. Oo naman, Tita Lassie, sabi ni Gerald habang tumango sa kabilang dulo ng linya. Pagkababa niya ay tumingin siya kay Leah na nakatingin sa kanya ng malapad ang mata. Ikaw, sino ang tumulong sa iyo? Ano ang sinabi mong pangalan niya? Ang mukha ni Leah ay maputla tulad ng isang sheet habang nagtanong. Oh, alam mo, Gerald. Sa totoo lang, ngayong naiisip ko ito, dapat ay mas kilala mo siya kaysa sa akin. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagbawi ng $70,000 na cash at siya rin ang matalik na kaibigan ng aking anak na babae. Napakabait ng trato niya, alam mo ba? Alam na alam ng bawat isa sa opisina ang bawat isa, kung kaya't nagsalita si Lassie nang walang kahit na alinlangan. Wow! Dapat siya ang magiging manugang mo. Ang bawat isa ay may bahagyang pagkainggit sa kanilang tinig. Ano? Ano ang pinag-usapan mo? Na para bang magkakaroon siya ng ganoong kapangyarihang. Nagbibiro ka diba, sigaw ni Leah. Haha. Oo, siguradong nagbibiro ako, sarkastikong sagot ni Lassie habang nakangiti. Ang mga salita ni Lassie ay tumusok sa puso ni Leah na parang mga sibat. Galit na galit siya na wala man lang siyang masabi sa oras na iyon. Paano hindi siya naging? Ang kanyang katunggali ay nagwagi ng lahat. Natalo pa siya sa taong pinakamababang pagtingin niya. Si Gerald na yan. Habang pinuno ng kanyang kaisipan ang sabungan ng galit, put, at paninibugho, hindi niya magawa ang lubos na pagkatalo at nagsimulang umiyak. Samantala, kararating lang ni Gerald sa kanyang hotel nang makatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula kay Zack. Mayroon akong 2 bagay na ipapaalam sa iyo, Mark Crawford, sabi ni Zack. Ipagpatuloy mo. Kaya, ang una ay tungkol sa Jade Pendant. In-update ako ni Mercico sa kanyang mga natuklasan. Kahit na ang pangwakas na mga resulta ay magagamit lamang sa loob ng susunod na 2 araw, ang kanyang kasalukuyang hula kung saan nagmula ang Jedi ay mula sa Timog Kanluran. Tinanong ko din ang ilang ibang mga masters na doble lang ang kumpirmahin sa kanyang mga pagpapalagay, paliwanag ni Zack. Timog Kanluran. O sige, nakuha ko ito. Hihintayin lang namin ang huling pagsusuri bago gumawa ng paglipat. Ano ang iba pang bagay na nabanggit mo tungkol sa, tanong ni Gerald. Siya ay nalulugod na mayroong pag-unlad sa Jade Pendant. Tungkol doon, dahil ang pamumuhunan kasama ang Sereni County at pag-unlad ng Mayberry ay isang napakalaking proyekto, ang mga mula sa pinakamataas na pamamahala ay nababahala. Darating sila upang mag-inspeksyon sa paglaon kaya nag-organisa ako ng isang panggabing cocktail party. Maganda kung dadalo ka. Ipapakita kung gaano kami nag-aalala tungkol sa mas mataas na pamamahala din. Sino ang darating? Mayroon akong oras upang makatipid sa paglaon. Nariyan si Harrison, ang Vice Presidente at Pangulo ng Mayberry, at ang pamamahala ng Serene County. Dadalo ang lahat ng malalaking pangalan. Kung ganon mas mabuti kung nandyan ako maaga ngayong gabi, sabi ni Gerald. Malapit na ito sa 4 at alam ni Gerald na dapat siya maghanda kaagad. Bigla niyang naalala na kakain daw siya kina Xeno mamaya. Dahil hindi niya ito magawa ngayon, sinubukan niyang tawagan si Xeno upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagbabago ng mga plano. Gayunpaman, hindi siya kumukuha. Kakaiba. Sinubukan ni Gerald na tawagan si Sienna. Tumagal ito sa kanya ng 2 pagsubok bago siya tuluyang pumili. Gayunpaman, nasabi niya kaagad na mayroong isang bagay na sobrang mali sa sandaling sinagot niya ang kanyang tawag. Napakaingay nito sa tagiliran ni Xeno. Naririnig niya ang may nagmumura sa likuran at nagmumura rin si Xeno. Nang sa wakas ay nagsalita si Sienna, labis na nababalisa ang kanyang tinig. Gerald. Ano ang nangyayari, Sienna? Tungkol saan ang ingay? Huminto sa pagsasalita sandali si Sienna bago magpatuloy, si Xeno ito. Ang ilang mga tao ay sinisira ang aming shop. Nasa loob sila ngayon at gusto silang labanan ni Xeno. Ano? Agad na sumampa si Gerald sa couch. Hintayin mo ako, darating ako kaagad. Nang makariting si Gerald sa second-hand car shop ni Xeno, maraming mga kotse ang nakapark sa labas. Kahit nasa malayo, naririnig niya ang isang pangkat na mga taong nag-aaway mula sa loob ng shop.
Nang makalapit na si Gerald ay kitang-kita niya na nabasag ang pintuan ng baso. Ang pamilyar na likuran ng dalawang tao ay makikita rin sa harap ng shop. Ito ang mag-ina mula sa blind date na kaganapan. Agad na pinagsama ni Gerald ang 2 at 2. Hindi nakakagulat na patuloy niyang sinabi sa kanya na huwag lumapit sa telepono. Ang mga tao doon ay habol sa kanya. Ski! Siya yun. Siya ang bumugbog sa atin. Sigaw ng galit na babae nang makita si Gerald. Habang itinuturo niya sa kanya, maraming tao na kamukha ng mga gangster na gumagamit ng kahoy na paniki ang lumabas sa tindahan. Mayroon silang mga tattoo ng dragon sa kanilang mga bisig at bawat isa ay nagdala sila ng mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Xeno mismo ang tumakbo palabas, may hawak na kutsilyong kusina sa bawat kamay. Kahit na malinaw na mas marami siya, hindi takot si Xeno. Lahat sila ay nasa labas ngayon, at dahil hawak ni Xeno ang mga kutsilyo, wala sa mga gangsters ang naglakas loob na sumulong. Ang parehong partido ay simpleng naghihintay para sa iba pa na gumawa ng unang paglipat. Huwag mo siyang pansinin. Ang bastard na binugbog ang pareho sa atin ay tapos na. Patayin mo siya hanggang sa mamatay, sigaw ng galit na ina. Itapat ang isang daliri sa aking kapatid at kukunin ko ang iyong ulo, sigaw ni Xeno habang hinihimas niya ang kanyang kutsilyo sa hangin. Ang mga gangsters ay pantay na hindi nais na ilipat ang anumang mas malapit sa kanya. Habang patuloy na tumataas ang tensyon, isang pakpak ang naririnig mula sa likuran ng mga gangsters. Ang lahat sa kanila ay gumawa ng paraan para sa isang matigas na lalaki. Nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw at kaagad na winagayway niya ang kanyang kamay. Agad na umatras ang mga lalaki. Para siyang pinuno nila. Halika ngayon, Xeno. Alam namin ang bawat isa sa loob ng maraming taon, at pareho kaming nasa iisang industriya. Alam ko kung ano ang gusto mo. Sa totoo lang, kung ito ay ibang tao, wala na akong pakialam. Gayunpaman, ang aking pinsan at ang kanyang ina ay kasangkot sa oras na ito. Pareho silang binugbog at hindi ko iyon gaanong gagaan. May kailangang magbigay sa akin ng tamang paliwanag. Sigaw ng lalaki habang basag ang kanyang lig sa pananakot. Ang lalaking ito ay nangangahulugang negosyo. Ang bitch na ito ay pinsan mo? Quasi, hindi ko nga alam na may tita ka, kinutya ni Xeno. Masasabi ni Gerald na ang babae ay isang manlalaro. Maaari rin niyang hulaan na marahil ay may maraming mga lalaking handa siyang tulungan siya. Naku, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, Xeno. Tingnan, alam ko na mayroon kaming mga problema sa pagnegosyo at madalas mong natanggap ang lahat ng suporta mula sa iba. Itinatabi ko iyon para sa araw na ito. Mayroon kaming isa pang malaking problema sa ngayon. Habang sinabi iyon ni Quasi, tinuro niya si Gerald, nakatitig sa kanya ang mga sundang bago balikan si Xeno. Alamin na hindi pa ito tapos. Tayo na, guys, sigaw ni Quasi habang kinawayan ulit ang kamay. Ang mga gangsters ay sumunod sa likuran niya, paminsan-minsan ay lumilingon sa mga nakakatakot na titig. Quasi, napakadali mong palayain mo sila. Sabi ng dalagita na babagabag. Naku, may iba pa akong mga plano. Maglalaro sila ng kaunti ngunit sa ngayon, umupo ka lang at tangkilikin ang palabas, sagot ni Quasi sabay ngisi. Sa sandaling umalis ang pangkat ng mga tao, nagsimula ng labis na nagkonsensya si Gerald. Narito sila para kay Gerald, ngunit kailangang bayaran ni Xeno ang presyo. Humihingi ako ng paumanhin, Xeno. Siena, sabi ni Gerald. Say sorry lang kapag nagkamali ka, Gerald. Walang sinisisi sa iyo. Ang bastard na Quasi na iyon ay nakikipaglaban sa akin ng ilang sandali ngayon, kahit bago ka pa bumalik sa lalawigan. Palagi kaming may dahilan upang mag-away, ungol ni Xeno pagpasok niya ulit sa shop niya. Kapag nasa loob na, inilagay niya ang mga kutsilyo sa gilid bago umupo sa isang upuan at nagsindi ng sigarilyo. Si Siena naman ay kumuha ng walis at dustpan upang malinis ang mga basag na piraso ng baso. Pagkatapos huminahon ng kaunti, ipinaliwanag ni Xeno kay Gerald kung paano nangyari ang sitwasyon ng mas maaga. Si Xeno at Siena ay nagpunta sa hypermarket upang kumuha ng ilang mga sangkap para sa hapunan. Nang makabalik sila, nakita nila si Quasi, ang ina, at ang kanyang anak na naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang tindahan. Malinaw na nais nilang maghiganti kay Gerald, ngunit dahil hindi nila siya makita, pinuntahan nila si Xeno. Gayunpaman, tumanggi si Xeno na sabihin sa kanila kung paano makipag-ugnay o hanapin si Gerald. Dahil mainitin ang ulo niya, kalaunan ay pinagalitan ni Xeno ang mag-ina, sinasabing sobrang makapal ang balat,
Sa paglaon, tumawag si Quasi ng ilang mga pampalakas ang mga gangster at ang lahat ng impyerno ay kumalas nang masira ang pinto ni Xeno. Nasa sandaling iyon nang tumakbo si Xeno sa kanyang kusina upang kunin ang kanyang 2 kutsilyo sa kusina. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi pinupulot ni Xeno ang kanyang telepono nang tumawag si Gerald kanina. Ayaw niyang makisali sa kanila si Gerald. Kaya, sino ang lalaking Quasi na ito? Tanong ni Gerald. Si Xeno ang tumama sa ngalan ni Gerald at nagalit si Gerald tungkol doon. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari, tiyak na magtuturo ng aral si Gua kay Quasi. Aba, siya ay isang gangster na nagmamay-ari din ng isang pangalawang kamay na tindahan ng kotse. Noong nakaraang buwan, inakusahan niya si Xeno na agawin ang kanyang mga customer at hindi sumusunod sa mga panuntunan. Dumating siya na naghahanap ng problema, ngunit sa kabutihang palad, ang mga boss sa paligid dito ay tumayo sa likuran ni Xeno at pagkatapos ng ilang mga salita, umalis si Quasi. Si Quasi ay matagal nang nakasalalay sa kanyang bayo at narinig ko na siya ay isang makapangyarihang tao, sabi ni Shena habang nagwawalis ng sahig. Got it, sabi ni Gerald habang tumatango. Makikipag-usap siya kay Mikhail ngayong gabi at hayaan siyang hawakan ang natitira. Sa ngayon, mayroon siyang mas mahalagang bagay na sasabihin kay Xeno. Ano paman, Xeno, dapat mong malaman na ang mga tao mula sa Dream Investment Group ay narito sa Sereni County, tama? Bakit hindi ka mag-ayos para sa isang malaking karnabal ng kotse? Maaari kitang tulungan, sabi ni Gerald. Hindi alintana ni Gerald ang forking out ng mga pondong kinakailangan para sa ideyang iyon. Kung sa bagay, hindi lang niya ito ginagawa para sa sinuman. Si Xeno yun. Bumuntong hininga si Siena sa kanyang panukala. Bakit kahit sino mamumuhunan sa amin? Pumayag naman si Xeno. Bro, marahil ay hindi mo alam ito, ngunit tiwala ako na hindi sila mamumuhunan sa atin dahil hindi lang tayo kwalipikado. Sa katunayan, ang anumang maliit at matapat na kumpanya sa Sereni County ay hindi makapasok sa Dream Investment Group. Ha? Bakit hindi? Tapat na naguluhan si Gerald. Hindi talaga niya alam ang tungkol sa proseso ng pagpili. Sa gayon, kailangan mo munang suhulan ang mga empleyado ng kumpanya upang sila ay mamuhunan. Matapos masuhuli ang departamento ng marketing, susunod mong susuhulan ang manager. Ang bawat taong kasangkot ay dapat bigyan ng suhol, kaya paano makakapasok ang mas maliit na mga kumpanya sa kanilang mga margin na may mababang kita? Ang mga tao lamang na magkakaroon ng sapat na pera upang magawa ito, ay ang mayaman at makapangyarihang naninirahan sa Sereni County. Hindi ito kasing simple ng akala mo, Gerald, sabi ni Xeno habang natapos na ang paninigarilyo. Sa wakas naintindihan ni Gerald kung bakit ang mga tao, tulad ni Waylon at ng kanyang ama ay makakuha pa rin ng mga pamumuhunan. Kaya ito ang dahilan kung bakit. Nagsimula lamang si Gerald na mamuhunan dahil nais niyang tulungan ang mas maliit at wastong mga negosyo na maging mas mahusay. Gayunpaman, mukhang ang mga bagay ay hindi nangyayari tulad ng naiplano niya. Ang kumpanya ay tila may ilang mga seryosong issue, ang pinakamalaking kalidad ng pamamahala nito ng mga empleyado. Kahit na si Zack ay hindi napansin ang mga isyong ito at masasabi niya mula sa mga taong tulad ng talon. Habang bumubuo na ng plano si Gerald sa kanyang ulo, iginiit pa rin niya na magpadala ng proposal si Xeno. Aprubahan ito mismo ni Gerald sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, ang mga gulong ng 3 kotse ay huminto sa labas. Kaagad pagkatapos, maraming tao na may suot na itim na suit ang lumabas at pumasok sa shop. Sino kayong mga tao? Tanong ni Siena. Nakatanggap kami ng isang tawag tungkol sa isang away dito. Kayo bang mga lalaki? Ikaw si Xeno, tanong ng pinuno habang nakatingin kay Xeno. Ako ay. Ngunit kung pinapahirapan mo ako, dapat ay narito din si Quasi. Siya ang nagsimula nito, sabi ni Xeno. Gupitin ang Karpi. Ibalik silang lahat para sa pagsisiyasat. Lahat silang 3 ay naka-blindfold bago dinala sa kung saan. Sa kalaunan ay pinangunahan sila sa isang gusali at ang kanilang mga telepono ay kinuha din sa kanila bago natanggal ang kanilang mga blindfold. Talagang positibo si Xeno na ang taong nagpaplano para sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang pinsan ni Quasi na si Grover. Tiyak na bahagi ito ng plano ni Quasi para maghiganti. Kung sa bagay, nandito sila ngunit hindi si Quasi at ang kanyang mga literal na miyembro ng gang. Hindi ito nangangailangan ng maraming mga sel ng utak para malaman ni Gerald na perpektong maayos ang kanilang ginagawa. Ang trio ay nakalock sa isang maliit na silid ng ilang sandali ngayon at wala sa kanila ang naipasok para sa pagtatanong. Diin lahat.
Sisiguraduhin kong babasagin ko ang likod ng bastard na iyon kung ito ang huli kong ginagawa. Maghintay ka, sumpa ni Xeno. Ang nagawa lang ni Gerald ay subukang pakalmahin siya. Hindi talaga siya tumawag para sa backup nang wala ang kanyang telepono. Malamang malulutas na ni Zack ang bagay sa ngayon kung kasama pa ni Gerald ang kanyang cellphone. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang mangyayari sa shop namin? Narito kami ng higit sa 2 oras at marahil ay 6 na ng gabi. Ito ay gumagawa ng labis na pagkabalisa sa akin. Masasabi ni Gerald kung gaano niya kamahal si Xeno. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naging sanhi ng isang eksena kahit na sa panahon ng isang nakababahalang sitwasyon at iniisip pa rin niya ang tungkol sa kanilang tindahan. Teka, 6 na. Saglit na nag-isip si Gerald. Si Zack ay malamang nasabik na subukang makipag-ugnay sa kanya ngayon dahil wala pa siya roon. Kung hindi pa rin siya makontak ni Zack pagkatapos ng maraming pagsubok, maaring maganap ang isang party para sa paghahanap para kay Gerald. Xeno, Sienna, walang silbi ang pag-aksayahan ng iyong lakas sa pamagitan ng pagkagalit o pag-aalala. Iyon mismo ang gusto nila. Maghintay lang tayo ng konti pa. Sa palagay ko dapat makaalis tayo sa loob ng 1 oras o mahigit pa. Sabi ni Gerald. 1 oras? Napakabilis at tukoy niyan, Gerald. Medyo sigurado na mas matagal pa tayo dito. Ang mga bastard na iyon ay tiyak na nakakasama sa isang bagay na hindi maganda. Sagot ni Xeno, nakatingin pa rin sa pintuan. Si Gerald ay nanatiling tahimik at kalmado lamang. Habang nangyayari ito, iniabot ni Quasi ang isang sigarilyo kay Grover sa isa pang gusali. Grover? Ang taong iyon ay medyo kinakabahan na ako ngayon sa oras na ito. Tinuturo ko sa kanya ang isang napakagandang aral na maalala niya habang buhay. Huwag kang mag-alala tungkol dito. At ikaw, huwag nang magdulot ng labis na kaguluhan. Sabi ni Grover. Ginoo. Grover? Isa sa mga telepono ay patuloy na nagriring. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Grover habang hawak niya ang telepono ni Gerald sa kanyang kamay. Sa katunayan, na ang isang tao ay sumusubok na tumawag ng higit sa 50 beses ngayon. Naku, ang may-ari ay gumagamit ng isang magandang telepono. Ang modelong iyon ay dapat gastos ng hindi bababa sa ilang libong dolyar, tama ba? Nasa eksena din ang mag-ina. Ang galit na ina ay nanlilisik sa telepono ni Gerald. Nagkakahalaga ng halos 3,000 dolyar. Ito ay di kalidad na bagay. Sinabi ng batang babae, pakiramdam bahagyang may kakaiba. Ang mag-asawa na nakakulong ay hindi mukhang mga tao na bibili ng mga mamahaling bagay. Maaring kay Gerald ito. Maari ba siyang lihim na maging isang mayamang tao? Pinigilan niya ang sarili mula sa pagtawa sa iniisip. Iyon ay simpleng impossible. Kung sino man ang pagmamay-ari ng telepono, marahil ay sinusubukan lamang nilang peke ang pagiging mayaman. Ang mga mahihirap na tao ay karaniwang gumagamit ng mga dekalidad na bagay upang subukang peke ang yaman pagkatapos ng lahat. Kung talagang napakamahal, kunin na lang natin. Kailangan nating makakuha ng isang bagay na kapalit pagkatapos mabugbog pagkatapos. Galit na sabi ng babae. Hayaan mo na. Tutulungan kita na kunin ang iyong mga bayarin sa medisina, sagot ni Grover. Ito ay tunay na isang mahusay na telepono. Kung may kukuha man, siya na ang magiging. Kaya, Grover, kukunin ba natin ang tawag o hindi? Parang urgent, sabi ng parehas na lalaki mula kanina. Edi ikaw kumuha. Patayin mo na lang at itago mo pagkatapos, saway ni Grover. Nagiging mas mahusay ka dito, bro. Gayon din, narinig ko na nakakakuha ka ng isang promosyon sa lalong madaling panahon, magalang na sabi ni Quasi. Iyon ako. May sasabihin ako sa iyo, Quasi. Ang pinakamahalagang bagay na mayroon ng mga araw na ito, ay ang mga mapagkukunan. Walang makapigil sa akin o sa mga taong kakilala ko. Ang isang mabuting halimbawa ay ang aming pinuno at representante ng tanggapan ng merchant. Iyon ang lahat ng mga mapagkukunan na alam mo. Habang patuloy na nag-uusap sina Grover at Quasi, nabalisa si Zack na tumingin sa kanyang telepono. Paano ito, Zack? Hindi pa rin nakakakuha. Nagsimula na ang kasiyahan at dumating na ang lahat ng mahalagang panauhin. Lahat maliban sa isa. Wala pa rin si Gerald at hindi na siya makontak pa. Lahat ay nag-aalala. Mas masahol pa. Walang sinumang nakakakuha ng mas maaga ngunit ngayon, hindi ko na matugunan ang tawag, sabi ni Zack habang nakasimangot.
May masamang nangyari kaya sa kanya, maingat na sinabi ni Mikhail Seke. Karaniwan na binababa agad ni Mer Crawford ang aking mga tawag kung siya ay abala. Pero hindi niya ito sinasagot at hindi rin niya binababa ang tawag kahit na tumawag ako ng napakaraming beses. Kung may isang bagay na nangyari, sigurado na ipapaalam muna ito sa akin ni Mer Crawford muna. Tama, at kung ang kanyang cellphone ay wala sa kanya, sino ang nag-hang up sa huling tawag bago patayin ang cellphone? Parehong may pakiramdam sina Mikhail at Zach na may isang bagay na hindi tama. Sa sandaling iyon, si Leopold White, ang tauhan ni Mikhail, ay lumakad kasama ang isang grupo ng mga tao. Naglakad si Leopold sa gilid nila bago sinabi, "Marseke, pumunta ako sa hotel ni Mer Crawford at sinabi sa amin ng manager ng hotel na huling siyang nakita na umalis sa hotel kaninang hapon." Lumabas siya? Nagkatinginan sina Mikhail at Zach. Maraming mga high-rank na VIP sa party ang nagsimulang magtipon sa kanilang dalawa. Ang venue ay nahati sa maraming malalaking mga longges na ginagawang napakalaki ng lugar. Ang mga nasa inner venue ay kadalasang binubuo ng mga VIP. Makikita rin dito sina Michael at Zach. "Merzik, Merlyle, may problema ba? Bakit wala si Mer Crawford dito?" tanong ni Mer Harrison. Narinig ng mga VIP na tinatalakay nila ang sitwasyon na humantong sa kanilang pagtatanong sa kanilang dalawa tungkol sa bagay na ito. "Mukhang hindi natin siya makakasama sa ngayon." "Merlyle, natagpuan ko siya," sigaw ni Jackson habang sumusugod siya. Humihingal siya nang tuluyan siyang makalapit. Pagkatapos ay lumapit siya sa gilid ni Zach at bumulong sa kanyang tenga. "Ano?" Nanlaki ang mga mata ni Zach. Ang mga may alam sa sitwasyon ay agad na tumahimik. Mer Harrison, Mer Sibriel, at Marl. Si Mer Crawford ay kinidnap at malamang na set up siya, sabi ni Zach. "Imposible," gulat na gulat ni Merle. "Dalhin ang eyewitness, Jackson." "Bilisan mo," utos ni Zach. Tumango si Jackson at inutusan ang isa sa sariling mga tauhan na papasukin siya. Sa sandaling tumayo siya sa harap nila, sinimulan niyang sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Tungkol sa kung paano nagsimula ang sitwasyon sa pagkasira ng shop ni Xeno hanggang sa puntong si Gerald at ang iba pa ay inaresto ng ilang mga strange na mga lalaki. Ipinaliwanag din niya ang relasyon ni Quasi at Grover. Naturally, hindi niya ibinabahagi ang lahat ng impormasyong ito ng libre. Si Jackson ay nagbayad sa kanya ng maraming pera para masabi ang totoo sa panahon ng kanyang pagtatanong. Marami sa mga VIP doon ang nahihiya. Matapos ang isang maikling katahimikan, hinampas ng chief ang magkabilang kamay niya sa isang mesa. "Imbestigahan mo agad ang sitwasyon. Gusto ko ng mga sagot at resulta." "Opo, sir. Pupunta rin tayo para tingnan kung si Mer Crawford talaga ang gumawa ng krimen." Dahil dito, agad na sumugod sa venue ang chief at ang kanyang mga tauhan. Ang mga tao sa labas na nakikipag-usap sa bawat isa ay natigilan nang makita ang isang malaking eksena. "Ano? Anong nangyayari?" tanong ng isang middle-aged na lalaki sa isang driver. "Nako, Marjong. May problema daw na nangyari. Sa narinig ko, mukhang kinidnap ni Grover si Mer Crawford. Hindi ako sigurado kung bakit, pero ngayon ang chief ay personal na pumunta para imbestigahan ang sitwasyon. Huwag mong sabihin sa iba ang tungkol dito." "Ha? Si Mer Crawford ay kinidnap? Grover?" Ang jung na personal ay si Willie at nagulat siya sa kanyang narinig. Matapos pag-isipan ng bagay ng kaunting panahon, nagpadala siya ng isang text message. Si Grover at Quasi ay nakikipag-usap pa rin sa isa't iwan nang makatanggap si Grover ng message sa kanyang cellphone. Matapos basahin ito, namumutla agad ang kanyang mukha. "Anong problema, pinsan?" "Oh my God, sa palagay ko ay nasa malaking kaguluhan ako," sigaw ni Grover habang nagmamadali pumunta sa gusali kung saan nakakulong ang tatlo. Bago sila pumasok sa kwarto, pareho silang nag-ayos ng kanilang mga damit at nagsuot ng isang kalmadong na itsura. "So, anong mangyayari, Xeno? Ang mga tropa ko ay interesado sa shop mo. Saka ikaw pa ang nanggulo sa pinsan ng kapatid ko. Bakit hindi mo nalang pinirmahan ang papeles?" sabi ni Grover pagpasok niya bago tinuro ang mga papel sa mesa. Sumunod na pumasok si Quasi at agad niyang sinampal ang mukha ni Xeno. Maswerte siya na ang mga braso ni Xeno ay nakatali, kung hindi, tatanggap siya ng isang mabilis na suntok sa tiyan. "Fee off kayong mga go. Wala ka bang lakas ng loob? Labanan mo ako ng tayong dalawa lang tulad ng totoong mga lalaki, mga duwag." Ang mga mata ni Xeno ay nagdudugo na sa sobrang pula.
Sa pagkakataong ito, turn ni Grover na sampalin siya. Sisiguraduhin niya na silang tatlo ay maghihirap para mailagay siya sa ganoong sitwasyon. Kahit na mahuli sila, ang pulis ay mangangailangan pa ng ebidensya. Walang paraan na makakahanap sila ng ebidensya sa nakatago na gusali, tama. Mismong si Quasi ay hindi nakatanggap ng anumang paliwanag sa kung bakit inisip ni Grover na nagkaproblema sila. Dahil doon, nagkibit balikat siya bago inisip na tawagan ang kanyang mga kapatid na mag-gang up kay Xeno. Ang galit na babae, sa kabilang banda, ay lumakad patungo kay Gerald at inirapan siya ng may malamig na mga titig. Masisiyahan siyang bugbugin si Gerald. Bago niya maibigay ang kanyang unang sampal, gayunpaman, ang isa sa mga tauhan ni Grover ay pumasok sa kwarto. Grover? Quasi? Masama ito, may malaking problema tayo. Ang lalaki ay sa sobrang gulat na siya ay nahulog pagkatapos ng ilang hakbang palapit. Oh my God, ano? Tanong ni Grover nang humarap siya sa nahulog na tauhan niya. Inaasahan niyang hindi totoo ang iniisip niya. Armed din ng mga pulis at maraming mga mamahaling kotse. Napalibutan nila ang buong gusali. Alam ni Grover na tapos na ang lahat para sa kanya. Siya ay naresto bago mangyari. Sa oras na ito, gayunpaman, alam niya na malinaw na mas mainit pa ang sitwasyon para sa kanya. Hindi lamang siya nagkidnap ng 3 tao, nagpost din siya bilang peking pulis. Akala niya mga nobodies ang mga ito. Si Quasi ay nagsimulang magpanik din, gusto lamang niyang turuan ng leksyon si Xeno at tanggalin siya sa second-hand car market. Hindi niya inaasahan na maraming mga big shot ay kasali. Umiling siya, sumugod si Grover sa pinakamalapit na bintana para sumilip. Sigurado na mayroong isang dagat ng mga tao na pumapalibot sa gusali. Ang mga ilaw sa labas ay nagniningning sa madilim na kalangitan sa gabi. What the f***? Konting mga tao lang ang nakakaalam ng bulok na gusaling ito. Paano nila nalaman na nandito tayo ng sobrang bilis? Sa puntong ito, ngayon lang naging sobrang pali ang mukha ni Quasi sa buong buhay niya. Tapos na tayo. Wala na tayong magagawa para malinis ang ating mga pangalan dito. Kinilabutan din ang mag-ina. Ang lalaking nahulog kanina ay napanganga habang siya ay bumangon at nanginginig ang kanyang mga paa. Grover? Quasi? Ano ang dapat nating gawin? Hindi ko alam, sigaw ni Grover habang ang puso niya ay mabilis na kumabog. Sa sandaling iyon, lahat ng nasa kwarto ay nakarinig ng mga taong pumupunta sa gusali. Maraming armadong pulis ang mabilis na umaakyat sa hagdan. Pagkakita pa lang sa kanila ng pulisya ay agad nilang tinaas ang kanilang mga baril. Freeze! Huwag kang gagalaw! Sa oras na si Gerald at ang iba pa ay malaya na, sina Grover, Quasi, at ang kanilang mga tauhan ay naipit na sa lupa. Nang makalabas na sila, si Michael, Zack, at ilang iba pang mga beep ay sumugod kay Gerald. Mark Crawford, natatakot ka siguro. Salamat sa Diyos at nasubaybayan ka namin. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala, sagot ni Gerald. Napakalaking kaguluhan ito. Habang si Grover at Quasi ay nakatitig na may malaking mga mata sa eksena sa harapan nila, pareho silang nagsimulang pagpawisan habang ang kanilang pulso ay nakaposas ngayon. Ang na mga naroroon ay mga big shots na karaniwang makikita lamang sa telebisyon. At bakit tinawag nila si Gerald na Mark Crawford? Hindi talaga siya si Mark Crawford, di ba? Hindi siya maaaring maging si Mark Crawford ng Mayberry. Tama ba? Pareho silang napalunok ng husto nang mapagtanto nila kung gaano kalaki ang gulo na pinasok nila ngayon. Ngayon na mas alam na nila ito, masasabi nila na ang kanilang buong operasyon ay isang suicide mission. Gayunpaman, mas nagulat ang mag-ina. Geralda. Anong nangyayari dito? Tinanong ni Xeno, naguguluhan kung bakit maraming mga big shot ang umaaliw kay Gerald. Ipapaliwanag ko sa iyo ito sa oras na makabalik tayo. Maaaring magamit din niya ang pagkakataong ito para sabihin sa kanyang butihing kapatid kung sino talaga siya. Hindi na kailangang itago pa kay Xeno ang kanyang totoong pagkatao. Dahil sa magulong mga kaganapan, walang paraan na maaari silang magpatuloy na pumunta sa party ngayong gabi. Sina Gerald at Xeno ay kailangang gumawa ng statement. Tulad ng sinabi ni Merle, ang sitwasyon ay imbestigahan ng maigi. Si Quasi at Grover ay maaaring humarap sa maximum na 20 years na pagkakakulong. Ang pangyaring ito ay nagdulot ng malaking epekto sa Seren County. Pwede itong magkaroon ng negatibong epekto sa future ng county. Bilang isang demolisher, bakit ka nangahas na gawin ito sa amin, Grover?
Ang tanging paraan lamang na makakabawi siya para dito ay sa pamagitan ng matitinding parusa, sigaw ni Merle habang galit na galit. Nasa opisina siya na may malaking stack ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Ang iba pang mga empleyado na naroroon ay sobrang nagulat. Merle, si Grover ay isang kriminal sa batas. Nagawa na niya ang mga ganitong bagay dati at nagawa niyang makatakas pagkatapos niyang gawin ito. Sa pagkakataon na ito ay hindi na siya makakatakas. Mayroon tayong sapat na ebidensya para hatulan siya ng kidnap sa 3 tao. Panahon na para magbayad siya sa kanyang mga krimen. At saka, mayroon bang sumusuporta sa kanya? Mayroon bang tao na malapit sa kanya? Tanong ni Merle. Wala kaming nakita na direktang tumutulong kay Grover sa kaganapan na ito, pero alam namin na malapit siya kay Merjong mula sa Investment Promotion Bureau. Pareho silang maraming beses na kumain ng hapunan. Merjong. Si Willie Jong, sagot ni Merle at tumaas ang kilay niya. Siya nga. Pero mula sa obserbasyon namin, malinis siya. Siguro ay nakaharap niya ang mga ganitong uri ng mga tao dahil lamang sa likas na katangian ng kanyang trabaho. Hindi yun maaari. Kahit na hindi direktang tinulungan ni Willie si Grover, kilala pa rin siya ni Grover at nagtatrabaho pa rin siya sa Investment Promotion Bureau. Ngayon na ginawa ni Grover ang kaguluhan na iyon, si Willie Jong ay dapat managot para sa problema na ito. Dahil siya sa department na ito. Aling department ang may bakante pa? Sabi ni Merle. Ang publication department ay kulang sa ng isang deputy section chief para magsulat ng mga materyales, pero siya si Willie Jong. Hayaan mo na lang siyang maging clerk. Hindi ba nila sinabi na magaling siyang magsulat ng mga artikles? Maaari ring magamit ng maayos ang kakayahan na iyon. Final na ang kanyang desisyon at iniwan niya ang opisina na nasa likod ang kanyang mga kamay. Kasalukuyan kay Gerald, malulutas lamang ang bagay matapos lumipas ang buong gabi. Malapit na ang madaling araw at pagod na sumunod si Gerald sa likuran ni Xeno patungo sa kanyang second-hand car shop. Parehong si Xeno at Sienna ay naiwan na natatakot matapos malaman ang totoong pagkatao ni Gerald. Sinimulan nilang sabihin ang isang atake ng mga katanungan at sinagot ni Gerald ang bawat isa sa kanila ng matapat. So, totoo talaga ito. Gerald, ikaw si Mer Crawford mula sa Mayberry. Tanong ni Xeno sa sobrang gulat. Gulat na gulat din si Sienna. Yep, ako siya. At ikaw din ang may hawak sa Dream Investment Group. Masayang nagulat si Xeno sa mga pangyayaring ito. Ibig kong sabihin ang bawat salitang sinabi ko kanina nang sinabi ko sa iyo na tutulungan kita sa pagpapalawak ng iyong negosyo. Kapag kumalma na ang sitwasyon, papalapitin ko ang aking mga tauhan para tulungan ka sa handover procedures, nakangiting sinabi ni Gerald. Talaga, sagot ni Sienna, namulat ang kanyang mga mata na may gulat at galak. Ano? Gusto mong magsinungaling ako at sasabihin ko na hindi ko ito gagawin, sabi ni Gerald sabay ngisi. Nag-ayos na si Gerald kasama si Zack kagabi. Hindi naman masyadong mahirap para sa kanya na ayusin ito. Ito rin ang dahilan kung bakit sinundan ni Gerald si Xeno pabalik sa kanyang shop. Matapos silang nag-usap ng sandali, tuluyan na ring bumangon si Gerald at bumalik sa hotel. Dahil napakaaga pa ngayong umaga, wala pang taxi sa paligid. Wala na rin siyang kotse, kaya't sumakay na lang siya ng ofo na bisikleta. Nakatayo si Xeno sa may pintuan habang pinapanood ang pag-alis ni Gerald. Hoy, kaibigan! Napakahumble mo talaga, alam mo. Kung mayroon akong kasing dami ng pera na tulad mo, magkakaroon ako ng isang fleet ng mga may batch cars na tatanggalin ang traffic sa kalsada para sa akin. Susundan din ako ng isang dosenang mga chicks at bodyguard saan man ako magpunta. Habang nandito ka na rin, mangangana ako ngayon. Sisiguraduhin kong nagsisisi ang buong pamilya ni Kwasi na ipinanganak sila sa mundong ito. Reklamo ni Xeno na may sama ng loob. Ano iyon? Sabi ni Sienna habang nakataas ang isang kilay. Sinabi ko na pagsisisihan ni Kwasi at ang kanyang pamilya na nabuhay pa sila. Hindi, bago mo sinabi iyon. Sa tingin ko sinabi ko na magkakaroon ako ng kahit isang dosenang chicks at bodyguard. Sienna, teka. Kaya kong mag-expel. Bago niya matapos ang kanyang pangusap, kinurot na ni Sienna ang balikat ni Xeno. Pasimpleng ngumiti si Gerald habang umiling pabalik ng hotel. Pagdating niya, malapit na lamang niyang iparada ang kanyang bisikleta nang makita niya ang isang batang babae na tumatakbo palabas ng isang taxi na huminto sa harap ng hotel. Bumuntong hininga si Gerald bago takpan ang mukha niya ng kamay sa pagtatangkang iwasang tumingin sa kanya.
Gayunpaman, bago pa siya makalampas sa mga automatic door, tumawag ang babae sa kanya. Gerald. Natigilan si Gerald at bumuntong hininga bago binaba ang kanyang kamay. Siyempre nakita ng babae si Gerald. Ang babaeng tumawag kay Gerald ay si Lila Jung. Sa totoo lang hindi galit sa kanya si Gerald at hindi rin siya naiinis sa kanya kumpara sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, talagang inaasahan niya na hindi pa siya makikita sa ngayon. Sa sandaling iyon, naalala niya ang panahon noong 7 to 8 years old na bata pa lamang siya. Inilabas siya ng kanyang ama at doon niya unang nakilala si Lila. Noon, naisip niya na ang ganda talaga niya at tiyak na magiging asawa niya ito paglaki niya. Hindi masisisi ni Gerald ang kanyang nakababatang sarili sa pag-iisip nito. Kung tutuusin, ang batang Lila ay laging malinis at maganda. Suot niya ang mga magagandang damit parati. Gayunpaman, ang bagay na hindi nagbago ay ang kanyang kayabangan. Hindi niya ginusto ang katotohanang si Gerald ay hindi isang city dweller. Sinubukan ng batang si Gerald na lumapit sa kanya ng maraming pagkakataon ngunit palagi niya itong tinatanggihan. Naalala ni Gerald kung gaano siya ka-optimistic na gawin siyang asawa noon, kahit medyo natatakot pa siya kay Lila noon. Sa kabutihang palad, nawala ang kanyang damdamin para sa kanya nang pumasok si Gerald sa middle school. Ngayon na muli silang nagkita, alam ni Gerald na kung sasabihin niya kay Lila ang kanyang totoong pagkatao, si Lila ay magiging head over heels para sa kanya. Umiling siya bago tumingin ulit sa kanya. Ngunit ang mga bagay ay ibang-iba na ngayon. Sa halip na habulin si Lila, pinipilit niyang iwasan siya. Nakalulungkot tulad ng sinabi sa kasabihan, naakit mo ang kinatatakutan mo. Sinusubukan mo ba akong hindi pansinin? Hindi mo ba ako malinaw na nakita kanina? Bumaba pa nga ako ng taxi dahil nagkataon lang na nakita kita na nagbibisikleta sa kalsada, tanong ni Lila sa galit na tono. Para bang nabali ang paa niya. Naku, Lila. Pasensya na, hindi kita nakita doon, awkward na sagot ni Gerald. Ngayon na nakita mo na ako, balak kong sumakay ng bus papunta sa Mayberry ngayon. Sa kasamaang palad, nabali ko ang paa ko, kaya hindi ako pwedeng mapag-isa. Habang sinasabi niya iyon, nahihiya siya palapit kay Gerald. Ay, nakakaawa naman. Inaasahan kong gumaling ang iyong paa sa lalong madaling panahon. Aalis na ako ngayon, nagmamadaling sinabi ni Gerald bago sinubumang makalampas muli sa mga otomatikong pinto. Hoy! Nasugatan ako dito. Bakit pinipilit mong umalis? Hindi ka nagpapakita ng anumang pag-aalala. Reklamo ni Lila. Ang kanyang pagwalang bahala sa kanyang sitwasyon ay medyo nakakadismaya. Naisip niya ang katotohanang maaring natakot sa kanya si Gerald sa sandaling iyon. Gayunpaman, noong inisip niya ang nakaraan, naalala niya noong una niyang nakilala si Gerald sa kanyang bahay. Noon, susundin ni Gerald ang lahat ng utos sa kanya tulad ng isang aso. Naalala rin niya kung paanong hindi niya sineryoso ang mga salita at kilos ni Gerald. Nagbago ang lahat nang malaman niya na mayaman si Gerald. Inaalala ni Lila ang iniisip kanya ni Gerald. Handa na rin siya sa wakas na seryosohin ang kanyang mga salita at kilos. Ngunit ano ang ginagawa ni Gerald? Bakit siya walang pakialam kay Lila ngayon? Hindi niya papansinin si Gerald kung ginawa niya ito kay Lila noon, ngunit hindi na ito pwede ngayon. Lahat ng bagay tungkol sa kanilang relasyon ay naging topsy-turvy at iyon ang kinalungkot ni Lila. Ah! Ay hindi, mukhang masakit ang paa mo. Okay ka lang ba? Nagatubili na nagtanong si Gerald. Humph! Okay lang, galit na sumigaw si Lila. Naalala niya ng malinaw ang pangyayaring iyon. Sa araw na iyon, nakuha ni Gerald ang $90,000 sa harap ng kanyang mga mata. At saka, tinulungan ni Gerald si Auntie Lassie na makamit ang kanyang target sa trabaho. Ginawa pa siyang Vice President. Alam ni Lila ang tungkol dito dahil sa iyak ng iyak ang kanyang nanay sa pangyayari. Malungkot pa rin si Lea sa bagay na ito. Mismong si Lila ang nabigla matapos marinig iyon. Pakiramdam niya ay tila nawawala na siya ng kontrol sa lahat. Nakakatuwa pakinggan. Kung ganoon, babalik ako sa kwarto ko ngayon. Kailangan ko ng beauty sleep pagkatapos ng isang abalang gabi. Sagot ni Gerald na may hikab. Hindi rin siya nagbibiro. Gusto lang talaga niyang makapagpahinga ngayon. Dito ka pala nakatira, tanong ni Lila nang magulat siya ulit. Yep, sagot niya bago tuluyang pumasok sa mga otomatikong pinto. Gerald, manhid ka? Nasugatan ko ang paa ko at gusto ko lang umuwi.
Hindi mo man lang ako ihahatid, sigaw ni Lila, medyo namumula ang mga mata niya. Ang taong ito na malambing sa kanya simula pa noong bata sila ay tinatrato siya ngayon na parang wala siyang kwenta. Sa ano? Sa Cots. Sa Cots na binenta ko para makakuha ang tatay mo ng mga donasyon. Ay, well, nakita kong pinarada mo ang OFO bike na iyon. Pwede mo akong pasakayin sa bisikleta. At saka, ang nanay ko ay nagkasakit sa galit kagabi dahil sa ginawa mo. Ito ang magiging pangunahing oportunidad para mabisita mo siya. Bigo na sagot ni Lila. Ng ina mo at ng nanay mo. Mabuti na lang at nagkasakit siya. Hayaan mo lang ako ngayon, pareho kayong walang kinalaman sa akin. Sumpa ni Gerald nang mawalan siya ng pasensya. Ayos. Sige, ako ang mali dito. Relax ka lang, sigaw ni Lila na sobrang naagrabyado habang malapit na siyang umiyak. Walang sinumang nagsaway sa kanya ng ganito at nang marinig niya ang pagmumura ni Gerald sa kanya, pakiramdam niya ay parang may ginawa malaking pagkakamali. Agad niyang sinisisi ang sarili niya dito. Hindi nagtagal bago tumulo ang luha niya. Hindi lang siya sanay sa sobrang pagsisisi sa kanyang sarili kasama ang kahiyang mapagalitan. Nang makita siya ni Gerald na umiiyak, nakaramdam siya ng kaunting guilt sa kanyang puso. Siguro siya ay naging masyadong magaspang sa kanya. Kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit siya sumigaw at nagmura sa kanya ay dahil nagagalit siya sa mga pangalan ni Willie at Leah. Pinalambot niya ng kaunti ang kanyang tono bago niya sinabi, kailangan ko talagang magpahinga, buong gabi na akong gising. Pwede akong magpara ng taxi para sayo kung gusto mo. Hindi ako aalis, sabi ni Leah habang pinipilit na gamitin ang nasasaktan niyang paa. Ngayon ay nagsimula na siyang mawalan ng pasensya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umirap patungo sa OFO bike na ipinarada ni Gerald bago tumayo doon na nakakross ang kanyang mga braso. Ang babaeng ito, hindi makakatulog si Gerald sa oras na ito. At sobrang awkward para pagalitan niya si Lila sa pangalawang pagkakataon. Napasinghap si Gerald habang iniisip ang naunang suggestion na ihatid siya gamit ang bisikleta. O CJ, ayos lang. Kung okay lang sayo, ihahatid kita pa uwi gamit ang bisikleta, sabi ni Gerald habang tumango siya nang mawalan na siya ng pasensya. Oo, sigaw ni Lila sa tagumpay. Naupo siya sa likurang upuan ng bisikleta at hinawakan ang damit ni Gerald gamit ang isang kamay. Hindi ko alam na marunong kang magbisikleta, Gerald. Hindi ko pa alam kung paano magbike, sabi ni Lila. He, hindi ba ikaw ang nanunuya sa akin noon? Sinasabi na ang mga hillbillies lamang ang sumakay sa mga bisikleta. Natatawang sinabi ni Gerald. Ako. Namula si Leila, naalala niya kung paano si Gerald ay nagbibisikleta patungo sa kanyang bahay noong bata pa sila. Noon, si Tito Dylan ang nagdala kay Gerald sa kanyang bahay dala ang kanyang bisikleta. Ngayon, siya naman. Ang pinaka nakakatawang bagay ay mas komportable ito kaysa sa pag-upo sa sedan ni Douglas. Nakaramdam siya ng sobrang kaguluhan. Nang makita ang kanyang mga reaksyon mula sa mga salamin sa gilid, naalala ni Gerald ang isang kasabihan. Mas mahusay na umiyak sa isang bumo kaysa tumawa sa bisikleta. Para kay Gerald, ang sasakyan mismo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang nag-drive nito. Matapos makipag-usap habang nagbibisikleta sandali, pareho silang nakarating sa kanilang pupuntahan. Pagpasok, nagulat si Gerald na masikip na ang bahay ni Willie Jung kahit 9 o'clock pa lang ng umaga. Si Willie mismo ay nakaupo sa isa sa mga sopa, nakalagay ang mga palad sa noo niya. May isang bagay na tiyak na inaalala niya. Ang ekspresyong ginagawa ni Leah ay nagpatibay lamang sa assumption ni Gerald. Ang nakaupo sa tapat ni Willie ay ang ilang mga middle-aged na tao na inakala ni Gerald na kanyang mga kasamahan. Parang sinusubukan nilang payuhan siya. Kahit na ang bastard na si Douglas ay nandoon din sa tabi niya, nakaupo ang isang middle-aged na kahawig ni Douglas. Nang lumingon siya kay Lila, mukhang mas nalilito si Lila kaysa sa kanya. Matapos dumikit pa ng kaunti, narinig ni Gerald ang sapat para maintindihan ang nangyayari. Maliwanag na nagkaroon ulit ng problema si Willie at hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Gayunpaman, ang mas importanteng issue ay siya ay inilipat sa ibang department bilang isang clerical section chief. Napalunok siya. Mama, Papa, tingnan niyo kung sino ang nandito, sabi ni Leila ng sandaling iyon. Ibang tao na si Gerald ngayon kaya ipagmamalaki niya ito. Uy, Pa, tumingin ka doon. Iyon si Gerald, ang sinabi ko sa'yo dati.
Tingnan mo kung gaano siya kalapit kay Lila. At huwag hayaan ang kanyang hitsura na lokohin ka. Nakita ko siyang naglalabas ng $90,000 mula sa bangko noong nakaraang araw. Mukhang wala nang rason para manatili pa kami dito. Makakatulong na kayo kay Merjo ngayon. Tara na, sabi ni Douglas habang tinitigan niya ng masama si Gerald at hinahawakan ang manggas ng kanyang ama. Sige, magpapahinga na kami. Dapat mong alamin ang lahat ng ito ng sarili mo, Marjong, sabi ng tatay ni Douglas bago tumayo at tumango. Huwag kang umalis, Merlin. Hindi siya isang bisita sa amin, ikaw ang bisita. Pagkatapos ay lumingon si Willie sa kanyang anak na babae, ang kanyang mga mata ay mabangis tulad isang tigre. Bigo siyang napatingin sa kanya bago sumigaw sa sobrang galit. Ano ang iniisip mo, Lila? Bakit mo dinala dito ang guna ito? Sa pagmumura niya kay Gerald, pinapakita ni Willie kanino siya pumapanig. Galit na galit si Gerald na namumutla kaagad ang kanyang mukha habang sinusubukang pigilan ang sarili mula sa pagsigaw ng anumang kabastusan. Ano ang sinasabi mo, pa? Gerald. Pumasok ka at umupo ka, galit na sinabi ni Lila. Bakit Bakit mo pinayagan na pumasok ang basurang ito sa bahay natin? Siya ang uri ng basurahan na patuloy na nagsasamantala sa atin habang tumutulong sa iba ng palihim. Umuwi ka at tulungan mo yang Francesca mo. Sa totoo lang, mas gugustuhin niyang gumawa ng pabor sa kanya sa halip na tumulong sa atin. Hindi lang naging Vice Deputy Director si Francesca dahil sa kanya, naging Director din siya. Ang pamilyang Jung ay walang nakuha sa kanya, mapait na sinabi ni Leah. Pasigaw na sinabi ito ni Leah sapagkat alam niya na ang pabor na ibinibigay ni Gerald kay Francesca ay napakalaki para sa kanya. Imposible para sa kanya na ibigay ang maraming mga negosyo ng kumpanya sa kanya. Dahil hindi niya makuha ang tulong niya, hindi na niya kailangang respetuin pa si Gerald, di ba? Sa gayon, pinagsabihan niya na lang ito hanggat maaari. Malaki na ang naitulong sa iyo ng aming pamilya at ang iyong tito Jung ay nagsisikap pa ring makapagtrabaho ka. Pero, nagbigay ka lamang ng $70,000 sa kanya, kahit na meron ka pang $90,000 sa iyong bank account. Naipakita mo na kung gaano ka kakayan. Umalis ka at gawin ang gusto mo, lumayo ka sa amin, sigaw ni Leah habang suminyas para umalis na siya kaagad. Ang lahat ng mga bisita doon ay tumingin kay Gerald na parabang isa siyang biro. Tinitigan ng masama ni Douglas si Gerald bago ngumiti. Sinabi niya pagkatapos, tama. Si Gerald ay meron pang $90,000 sa kanya, pero binigyan ka lang niya ng $70,000. Malinaw na iba iyon sa napagkasunduan. Hindi ito makatuwiran. Pulang-pula ng mukha ni Willie sa galit na nagsimula siyang bumuntong hininga bago itinuro si Gerald. Ikaw, lumabas ka agad sa bahay ng pamilyang Jung. Pagkalipas ng isang segundo, kinuha niya ang isang tasa ng hot tea sa mesa bago ito hinagis patungo sa direksyon ni Gerald. Ang tasa ay nabasag sa mga paa ni Gerald, nabasa ang mainit na alaban sa kanyang pantalon. Ramdam ni Gerald ang sumisiksik na likidong nasusunog laban sa kanyang laman. Pa? Anong ginagawa mo? Si Gerald ang nagtahid sa akin. Nag-aalalang sumigaw si Lila. Hindi mo na pwedeng kausapin ang probinsyano na ito sa susunod, Lila, galit na saway ni Willie. Si Gerald mismo ay tumingin ng masama kay Willie at Leah. Kung ibang tao sila, sumugod na sana ni Gerald at binugbog sila hanggang sa mamatay sila na hindi man lang magiging abala tungkol sa mga kahinatnan. Gayunpaman, sinara niya ng maigi ang kanyang kamao at nilamon siya ng sama ng loob bago tumalikod kaagad at umalis. Sa kanyang isipan, patuloy niyang sinabi sa kanyang sarili kung gaano kahusay ang magiging reaksyon nila noong isang araw na nalaman nila kung sino talaga siya. Sasabihin pa niya sa kanila kung ano ang totoong pagkatao ng kanyang ama para pahirapan palalo sila. Ngunit ngayon ay hindi ang araw na iyon. Hindi pa ito ang tamang oras. Ilang sandali matapos umalis si Gerald sa galit, dumating si Cindy sakay ng isang taxi. Dala niya ay isang bag na puno ng mga regalo. Matapos marinig ang panig ng kanyang nanay sa kwento, naisip niya na siya at si Tita Leah ay nakikipaglaban sa isa't isa ng palihim. Alam niya na ang kanyang Tita Leah ay nagdusa ng napakalaking dagok, kaya nagpasya siyang personal na lumapit para salubungin siya. Pagpasok niya ay ninityan siya ni Leah. Cindy, nandito ka na. Kahit na ang mga matatanda ay magkaaway, ang mga bata ay inosente pa rin. Walang sama ng loob si Leah laban kay Cindy at ganoon din sila si at Lila. Pagkaraan ng ilang hakbang papasok sa kanilang bahay, napansin ni Cindy ang sirang tsaa sa sahig.
Nakita din niyang umiiyak si Leila. Hindi niya alam ang nangyayari, kaya tumango lamang siya at inilagay ang bag ng mga regalo sa isang mesa bago pumunta sa gilid ni Leila para aliwin siya. Magiging okay lang ito, Willie. Hindi ito sulit na magalit. Hindi tulad ng issue sa mga sira-sirang gusali bago mangyari, natanggal ka sa iyong kasalukuyang posisyon. Wala kang ginawang anumang mali sa oras na ito para ma-demote ka. Isa lang ang nakikita kong solusyon sa bagay na ito, sabi ni Gary. Ano ang nasa isip mo, Gary? Sagot ni Willie habang dahan-dahang bumawi ng hininga. Kailangan mong umasa sa connection mo sa Dream Investment Group sa oras na ito. Para dito, mas mahusay na maghanap ka ng mga number ng mga malalakas na tao, tulad ng mga laging nasa paligid ni Mark Crawford. Hanggat inilalagay nila sa iyo ang isang magandang salita para sa kanya, dapat na maayos ang lahat ayon sa tamang oras. Pero paano ako makikipag-ugnay sa mga taong iyon? Pinag-uusapan mo ang malakas at makapangyarihang mga individual na tulad nila Malayli at Marsik, sabi ni Willie. Kahit na hindi ko sila makontak. Ang iyong pinakamagandang asahan sa ngayon ay ang hanapin si Jackson, ang driver ni Malayli. Maaaring siya lang ang makakatulong sa iyo na malutas ang bagay na ito. Kung tutuusin, siya rin ang sinusunod ni Malayli, kaya kung ano man ang sabihin niya kay Malayli, ito naman ay magiging napaka-kapakipakinabang. Si Jackson ang mas madaling makausap at kung ang lahat ay aayon sa plano, sa madaling panahon ay mawawala na ang issue. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.